Isang masarap na tinapay pang merienda naman yung ating lulutuin for today's video. Sobrang dali lang naman itong gawin at sa totoo lang, first time kong gumawa nito kaya naman simulan na natin. At dito nga ay naglagay tayo ng 1 cup of warm na milk. Nag-add din ako dito ng 1 tablespoon of white sugar and then dry na yeast guys, 6 grams. And then haluin lang muna natin ito guys. Pagkatapos ay nag-add na tayo dito ng 1 large egg. And then haluin ulit ito ng mabuti. Pagkatapos ko ngang ma-mix itong ating egg, ay ayan guys, sinunod ko nang nilagay itong ating 3 1/2 cups of all-purpose flour, 3 tablespoons of sugar, and 1 teaspoon of salt. So, nung mailagay ko na nga lahat yung mga sangkap guys, ay ayan, ginamitan ko siya ng hand mixer guys. Sa totoo lang, first time kong gumamit nitong ating hand mixer kasi nga every time na gumagawa ako ng tinapay ay kinakamay ko lang siya guys, no, or minamanong-mano lang natin siya basta pagmasa. So, bali nung sa kalagitnaan ko pala ng pagmimix dito guys, ay nakalimutan kong maglagay ng butter. So, ayan guys, naglagay ako dyan ng butter pero hindi ko siya na-videohan. So, bali 30 grams na butter yung aking nilagay dyan. And then, i-continue ko siya sa pagmix, no, gamit nga itong ating hand mixer. So, pinaikot ko siya guys sa loob ng 5 minutes hanggang makabuo nga tayo ng soft na dough. Pagkatapos ay tinakpan at paalasahin natin siya sa loob ng 1 oras. At para naman sa palaman nitong ating Spanish bread ay meron tayo ditong hinandang 1/2 cup ng butter and then 1/2 cup din ng ating white sugar. So actually wala talaga akong brown sugar guys, kaya naman madalas yung ginagamit ko dito ay white sugar. And then nag-add pala ako dito ng mga 1/2 cup ng cream cheese. Dahil nga medyo dry pa nga itong ating palaman kaya naglagay ako kaunti ng fresh milk para medyo magbasa naman. At makalipas nga ang 1 oras ay ayan, umalsa na itong ating ginawang dough. I-punch lang natin, no, para lumabas yung kaniyang gas or kanyang parang hangin ba. And then transfer natin siya dito at i-flatten natin siya guys, and then hatiin ko siya ng bali 16 pieces ata yung aking nagawa nito. Pagkatapos ay hulmahin mo siya ng pabilog guys hanggang sa matapos mo siya lahat, no. So sobrang dali lang naman talaga gumawa ng Spanish bread guys. Actually napagawa talaga ako ng Spanish bread kasi nga guys, ang sarap talaga nitong ipari sa kape. Ayun na nga guys, natapos ko nga siyang bilogin at nakagawa nga ako ng siguro mga 16 na piraso nito. Pagkatapos ay kumuha lang tayo or gumamit lang tayo dito ng rolling pin para sa pag-flatten nitong ating dough. And then kumuha tayo ng 1 kutsarang palaman or depende sa iyo kung gaano karami yung ipalaman mo. Pagkatapos ay niroll natin siya guys. So tingnan niyo na lang yun kung ano yung ginagawa ko dyan guys. So ayan, sobrang dali lang talaga gumawa ng Spanish bread guys. So nung matapos na nga natin siyang maroll ay ayan, dito naman siya natin ilagay sa ating breadcrumbs. So bali itong breadcrumbs guys ay ginawa ko lang din ito kasi nga wala akong stock na breadcrumbs dito sa bahay. So meron kasi ako ditong natirang ano guys, baka ng tinapay. Nilagay ko lang siya sa microwave hanggang sa tumigas na yung tinapay, and then after tumigas yung tinapay ay ginamitan ulit natin siya ng food processor hanggang sa nakagawa tayo ng breadcrumbs. Nung matapos ko na nga siyang lagyan ng breadcrumbs lahat, so takpan muna natin siya ng 30 minutes para paalasahin ulit, and then after 30 minutes guys, ito na siya guys, umalsa na siya. Pagkatapos ay binake natin siya sa oven ng 180 degrees Celsius sa loob ng 20 minutes, at makalipas nga ang 20 minutes guys, ay ayan, pinalamig ko lang siya kaunti, at ayan guys, ito na yung ating tinapay guys, or Spanish bread. Kaya kung ikaw ay kagaya namin dito guys, na wala talagang mabilhan na Spanish bread, kasi nga nasa malayong lugar tayo, no, wala tayo sa Pilipinas, so ang gagawin mo na lang, gumawa ka ng sarili mong Spanish bread kasi sobrang dali lang talaga guys, promise. So hanggang dito na lang mga guys. Thank you for watching.